Deuteronomio Kapitulo 1. Pagsisimula ng tipan. Ito ang mga salita na sinalita ni Moises sa buong Israel sa dako roon ng Jordan sa Ilang, sa Araba na katapat ng Suf, sa pagitan ng Paran, at ng Dopel, at ng Laban, at ng Hazeroth, at ng Dizahab. 11 araw na lakbayin mula sa Horeb kung dadaan ng bundok ng Ser hanggang sa Cades Barnea. At nangyari ng ika-4 na pang taon, ng ika-11 buwan, ng unang araw ng buwan, na nagsalita si Moises sa mga anak ni Israel, tungkol sa lahat na ibinigay sa kanyang utos ng Panginoon sa kanila. Pagkatapos na kanyang masaktan si Sehon na hari ng mga Amorreo, na tumatahan sa Hesbon, at si Og na hari sa Basan, na tumatahan sa Astaroth sa Edrei. Sa dako roon ng Jordan, sa lupain ng Moab, pinasimulan ni Moises na ipinahayag ang kautosang ito, na sinasabi, mula sa bundok ng Sinai hanggang sa Kadesh. Ang Panginoon nating Diyos ay nagsalita sa atin sa Horeb, na nagsasabi, kayo'y nakatahan ng malaon sa bundok na ito. Pumihit kayo, at kayo'y maglakbay, at kayo'y pamaroon sa lupaing maburol ng mga Amorreo, at sa lahat ng mga dakong malapit, sa Araba, sa lupaing maburol, at sa mababang lupain, at sa timugan, at sa baybayin ng dagat, sa lupain ng mga Kananiyo at sa Lebano, hanggang sa malaking ilog, na ilog Euphrates. Narito, aking inilagay ang lupain sa harap ninyo, inyong pasukin at ariin ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa inyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, na ibibigay sa kanila at sa kanilang binhi pagkamatay nila. At ako'y nagsalita sa inyo ng panahong yaon na sinasabi, hindi ko madadalang mag-isa kayo. Pinarami kayo ng Panginoon ninyong Diyos, at, narito, kayo sa araw na ito ay gaya ng mga bituin sa langit sa karamihan. Kayo naway dagdagan ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga magulang, nang makalibo pa sa dami ninyo ngayon, at kayo naway pagpalain, na gaya ng ipinangako niya sa inyo. Paanong madadalo kung mag-isa ang inyong ligalig, at ang inyong pasan, at ang inyong pagkakaalitan? Kumuha kayo sa inyo ng mga lalaking pantas, at nakakaalam, at kilala, ayon sa inyong mga lipi, at sila'y aking gagawing pangulo sa inyo. At kayo'y sumagot sa akin at nagsabi, ang bagay na iyong sinalita ay mabuting gawin namin. Sa gayo'y kinuha ko sa inyo ang mga pangulo ng inyong mga lipi, na mga taong pantas, at kilala, at akin silang ginawang pangulo sa inyo, na mga punong kawal ng libo-libo, at mga punong kawal ng mga daan-daan, at mga punong kawal ng mga linampu-linampu, at mga punong kawal ng mga sangpu-sangpu, at mga pinuno ayon sa inyong mga lipi. At aking pinagbilinan ang inyong mga hukom ng panahong yaon na sinasabi, inyong dinggin ang mga usap ng inyong mga kapatid, at inyong hatulan ng matuwid ang tao at ang kanyang kapatid, at ang taga-ibang lupa na kasama niya. Huwag kayong magtatangi ng tao sa kahatulan, inyong didinggin ang maliliit, na gaya ng malaki, huwag kayong matatakot sa mukha ng tao, sapagkat ang kahatulan ay sa Diyos, at ang usap na napakahirap sa inyo, ay inyong dadalhin sa akin, at aking didinggin. At aking iniutos sa inyo ng panahong yaon ang lahat ng mga bagay na inyong dapat gagawin. Sa Kadesh. At tayo ay naglakbay mula sa Horeb at ating tinahak yaong buong malawak at kakilakilabot na ilang na inyong nakita, sa daang patungo sa lupaing maburol ng mga Amorreo, na gaya ng iniutos ng Panginoon nating Diyos sa atin, at tayo'y dumating sa Cades Barnea. At aking sinabi sa inyo, inyong narating ang lupaing maburol ng mga Amorreo na ibinibigay sa atin ng Panginoon nating Diyos. Narito, inilalagay ng Panginoon ninyong Diyos ang lupain sa harap mo, sampahin mo, ariin mo, na gaya ng sinalita sa iyo ng Panginoon, ng Diyos ng iyong mga magulang, huwag kang matakot, ni Mang Lupaypay. At kayo'y lumapit sa akin, bawat isa sa inyo, at nagsabi, tayo'y magsugo ng mga lalaki sa unahan natin, upang kanilang kilalanin ang lupain para sa atin, at magbigay alam sa atin ng daang ating marapat sampahan, at ng mga bayang ating daratnan. At ang bagay na yaon ay inakala kong magaling, at ako'y kumuha ng 12 lalaki sa inyo, na isang lalaki sa bawat lipi. At sila'y pumihit at sumampo sa bundok, at dumating hanggang sa libis ng Eskel, at kanilang tiniktikan. At sila'y nagbitbit ng bunga ng lupain sa kanilang mga kamay, at kanilang ipinanaog sa atin, at sila'y nagdala ng kasagutan at nagsabi, mabuting lupain ang ibinibigay sa atin ng Panginoon nating Diyos. Gayon may hindi kayo umakyat, kundi nang himagsik kayo laban sa utos ng Panginoon ninyong Diyos. At kayo'y dumaing sa inyong mga tolda,
at inyong sinabi, sapagkat kinaputan tayo ng Panginoon, ay inilabas tayo sa lupain ng Ehipto, upang tayo ibigay sa kamay ng mga Amoryo, upang tayo'y lipulin. Saan tayo sasampa? Pinapanglupipay ng ating mga kapatid ang ating puso, na sinasabi, ang mga tao ay malalaki at matataas kaysa atin, ang mga bayan ay malalaki at nakukutaan ng hanggang sa himpapawid, at bukod dito'y aming nakita roon ang mga anak ng mga Anaseo. Nang magkagayo'y sinabi ko sa inyo, huwag kayong manggilabot ni matakot sa kanila. Ang Panginoon ninyong Diyos, na nangunguna sa inyo, ay kanyang ipakikipaglaban kayo, ayon sa lahat ng kanyang ginawa sa Ehipto dahil sa inyo sa harap ng inyong mga mata. At sa ilang, na inyong kinakitaan kung paanong dinala ka ng Panginoon ninyong Diyos, na gaya ng pagdadala ng tao sa kanyang anak, sa buong daang inyong nilakarin hanggang sa dumating kayo sa dakong ito. Gayon may sa bagay na ito, ay hindi kayo sumampalataya sa Panginoon ninyong Diyos, na nagpauna sa inyo sa daan, upang ihanap kayo ng dakong mapagtatayuan ng inyong mga tolda, na nasa apoy pagkagabi, upang ituro sa inyo kung saang daan kayo dadaan, at nasa ulap pagkaaraw. At narinig ng Panginoon ang tinig ng inyong mga salita, at nag-init, at sumumpa, na nagsasabi, tunay na hindi makikita ng isa man nitong mga taong masamang lahi ang mabuting lupain na aking isinumpang ibigay sa inyong mga magulang. Liban si Caleb na anak ni Jephone, at siya ang makakakita, at sa kanya ko ibibigay ang lupain na kanyang tinuntungan, at sa kanyang mga anak, sapagkat siya'y lubos na sumunod sa Panginoon. Ang Panginoon ay nagalit din sa akin, dahil sa inyo, na nagsasabi, ikaw man ay hindi papasok doon. Si Josue na anak ni Nun, na nakatayo sa harap mo, ay siyang papasok doon, palakasin mo ang kanyang loob, sapagkat kanyang ipamamana sa Israel. Bukod dito'y ang inyong mga bata, na inyong sinasabing magiging bihag, at ang inyong mga anak na sa araw na ito ay hindi nakakaalam ng mabuti o ng masama, ay sila ang papasok doon, at sa kanila'y aking ibibigay, at kanilang aariin. Ngunit tungkol sa inyo, ay bumalik kayo, at maglakbay kayo sa ilang sa daang patungo sa dagat na mapula. Nang magkagayo'y sumagot kayo at sinabi ninyo sa akin, kami ay nagkasala laban sa Panginoon, kami ay sasampa at lalaban, ayon sa buong iniutos sa amin ng Panginoon naming Diyos, at nagsipagsakbat bawat isa sa inyo ng kanikanyang sandata na pangdigma, at kayo'y nagmadaling samaampa sa bundok. At sinabi sa akin ng Panginoon, sabihin mo sa kanila, huwag kayong samaampa, ni lumaban, sapagkat ako'y wala sa inyo, baka kayo'y masugatan sa harap ng inyong mga kaaway. Gayon sinalita ko sa inyo, at hindi ninyo dininag, kundi kayo'y nanghimagsik laban sa utos ng Panginoon, at naghambog at umakyat sa bundok. At ang mga Amoryo na tumatahan sa bundok na yaon, ay nagsilabas na laban sa inyo, at kayo'y hinabol, na gaya ng ginagawa ng mga pukyutan, at kayo'y tinalo sa Ser, hanggang sa Horma. At kayo'y bumalik at umiyak sa harap ng Panginoon, ngunit hindi dininag ng Panginoon ang inyong tinig, ni pinakinggan kayo. Sa gayon, ay natira kayong malaon sa Cades, ayon sa mga araw na inyong itinira roon.